Salamat, mahal ko. Ikaw ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Iyan ang mga salitang binulong sa akin ni Luciano habang hawak-hawak niya ang aking kamay sa loob ng kwarto sa ospital. Karga-karga ko noon ang bagong silang naming sanggol na si Amara. Pagod na pagod ang katawan ko mula sa napakahirap na panganganak sa pamamagitan ng cesarean section. Ngunit nang makita ko ang mga ngiti sa labi ng aking asawa, naramdaman ko na sulit ang bawat sakit. Akala ko, iyon na ang simula ng pinakamasayang kabanata ng aming buhay bilang isang pamilya. Ngunit pagkaraan lamang ng 3 araw pagkalabas namin sa ospital, kumatol ang katotohanan. Ano ba namang batang iyan? Walang tigil sa pag-iiyak. Hindi man lang ako makatulog ng maayos. Nabasag ang tahimik na gabi sa malakas na padabog ni Doña Lourdes sa mesa ng kainan. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong inuugoy si Amara sa aking dibdib. Sumasakit pa rin ang aking sariwang tahi sa tiyan at ramdam ko ang malamig na pawis na lumalabas sa aking noo. Humihingal ako sa pagod, ngunit kailangan kong panatilihing kalmado ang aking sanggol. Patawad po, inay. Sumasakit po kasi ang tiyan ni Amara dahil sa kabag. Mahinang pakiusap ko habang sinusubukang huwag umiyak. Hindi ka kasi marunong mag-alaga ng bata, sigaw ni Doña Lourdes habang nakatayo sa aking harapan at nakatutok ang daliri sa akin. Maghapon kang walang ginagawa rito sa bahay, pati ba naman ang pagpapatigil sa iyak ng sarili mong anak, hindi mo magawa, naaapektuhan na ang presyo ng dugo ko sa inyo. Lumingon ako kay Luciano. Nakatayo siya sa tabi ng pintuan ng kwarto. Sa kanyang mga mata, nagmamakaawa akong makarinig ng kahit isang salita ng pagtatanggol. Pinalaki ko ang kanyang negosyo gamit ang sarili kong ipon. Inalagaan ko ang kanyang ina ng buong puso at ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Umaasa ako na sa sandaling ito, ipagtatanggol niya kami ng aming anak. Ngunit yumuko lamang si Luciano. Hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabi ng kama, kinuha ang bag ng mga gamit ng bata na hindi pa man lang nababawasan at inilagay iyon sa aking tabi. Karina, umuwi ka muna sa mga magulang mo kasama si Amara, malamig na sabi ni Luciano. Kailangan ng inay ng katahimikan. Ilang linggo ka muna roon para akong binuhusan ng napakalalamig na tubig. Tumigil sa pagtibok ang aking puso. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatitig sa lalaking nangako sa harap ng altar na protektahan ako sa hirap at ginhawa. Bagong panganak pa lamang ako, mahina ang aking katawan. Kailangan ko ang aking asawa sa mga oras na ito. Ngunit siya pa mismo ang nagbukas ng pinto para itapon ako palabas. Luciano, ano ang sinasabi mo? Nanginginig kong tanong habang pumapatak ang aking mga luha. Kakapananganak ko lang. Bakit mo kami pinapaalis ng anak mo? Huwag ka ng maraming ebidensya at drama, Karina, singit ni Doña Lourdes, habang nakakrus ang mga kamay sa dibdib. Ilang linggo lang naman, o baka gusto mong permanenteng umalis na lang? Walang gyera o sigawan mula sa akin. Natulala ako sa lalim ng sakit. Ramdam ko ang pagkabasag ng isang bagay sa loob ng aking dibdib. Ang tiwala na matagal kong iningatan. Nandoon si Doña Lourdes sa pintuan, nakatayo tulad ng isang pader na humaharang sa akin, habang ang sasakyang itinawag ni Luciano ay nakaparada na sa labas ng gate. Naghihintay na ihatid ako palayo. Walang espasyo para makipag-usap. Walang pagkakataon para magpaliwanag. Sa gitna ng panginginig ng aking kamay at labis na takot na maiwang walang-wala, kinuha ni Luciano ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at inilagay iyon sa aking kandungan kasama ng isang panulat. Pumirma ka muna rito, Karina, mabilis niyang bulong habang nakatitingin sa pinto. Ito ang authorization letter para magamit ko muna ang pondo sa joint savings account natin. Kailangan kong bayaran ang natitirang balance sa ospital at ang mga gamot ng inay. Sa matinding kalituhan, panlalamig ng katawan, at kawalan ng kakayahang mag-isip ng maayos dahil sa sobrang sakit, hinawakan ko ang ballpen at mabilis na isinulat ang aking lagda sa papel. Hindi ko na-realize na ang pondo na iyon ay ang buong ipon ko bago ako ikasal. Ang huling natitirang seguridad na hawak ko sa aking buhay. Kinuha ni Luciano ang papel, sabay abot sa akin ng maliit na kulay asul na bag
ng gatas at baby's clothes. Pagkabukas ng pinto ng taxi, dahan-dahan akong pumasok habang mahigpit na nakayakap kay Amara. Bago tuluyang isara ang pinto ng sasakyan, tumingin ako sa bintana at nakita ko si Luciano na nakatayo sa tabi ng kanyang ina habang mabilis na isinusara ang gate ng kanilang bahay. Ilang linggo lang, Karina, babalikan ko rin kayo ng bata. Iyan ang huling mga salitang sinabi sa akin ni Luciano bago isinara ang pinto ng taxi noong gabing iyon. At ang mga salitang iyon ang naging dahilan kung bakit araw-araw akong nakatayo sa tabi ng bintana ng bahay ng aking mga magulang. Bawat hapon, habang lumulubog ang araw sa kalye ng Quezon City, inaabangan ko ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan. Bawat pagparada ng kotse sa tapat ng aming gate, mabilis na tumitibok ang aking puso sa pag-asang siya na iyon. Ngunit ang isang linggo ay mabilis na naging isang buwan. Ang isang buwan ay naging 6 na buwan. Araw-araw, pinagmamasdan ako ng aking ama na si Tatay Ernesto habang nakaupo siya sa lumang upuang kahoy sa aming sala. Isang hapon, habang hawak ko si Amara na dahan-dahang natutulog sa aking mga bisig, lumapit si Tatay Ernesto at inilapag ang isang basong mainit na tsaa sa maliit na mesa sa aking tabi. Anak, huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paghihintay sa taong hindi naman gustong dumating, mahinang sabi ni Tatay, habang nakatingin sa aking mga matang wala nang ningning. Lalapit din po iyon, Tay, pagsisinungaling ko sa aking sarili, habang pilit nang umingiti. Abala lang po siguro sa negosyo si Luciano, at saka may sakit pa po kasi ang Inay Lourdes. Ngunit sa tuwing tumatawag ako kay Luciano upang magtanong kung kailan niya kami kukunin ng aming anak, palaging galit at pagmamadali ang aking naririnig sa kabilang linya. Karina, pwede ba? Huwag mo muna akong kulitin, asik ni Luciano sa telepono, habang maririnig ang ingay ng telebisyon sa kanilang bahay. Hindi mo ba naiintindihan na maraming inaasikaso rito? Si Inay, paulit-ulit na sumasakit ang ulo dahil sa stress. Kapag pumunta ka rito, mag-aaway lang naman kayo ulit. Luciano, 6 na buwan na kami rito ni Amara, pakiusap ko sa kanya, habang pinipigilan ang aking mga hikbi. Kailangan ka ng anak mo, kailangan ka namin. Nagpapadala naman ako ng pera, di ba? Ano pa ba ang gusto mo? Malamig niyang sagot bago mabilis na ibinaba ang tawag. Ang ipinapadala niyang pera ay maliit na halaga lamang, 3,000 piso bawat buwan. Sapat lamang iyon para sa ilang lata ng gatas at ilang pack ng diaper ni Amara. Kung hindi dahil sa tulong ng aking mga magulang na naghahati sa aming pagkain at tirahan, hindi ko alam kung paano kami mabubuhay ng aking anak. Dumating ang unang kaarawan ni Amara, walang malaking handaan. Naghanda lamang si Nanay Elena ng simpleng pansit at ilang pirasong puto sa aming maliit na mesa. Habang nakaupo kami at pinagmamasdan si Amara na pumalakpak sa kanyang unang birthday candle, tumunog ang aking telepono. Umasa akong si Luciano iyon upang batiin ang kanyang anak. Ngunit isang text message lamang ang pumasok mula sa bangko. Isang remittance notification na may halagang 2,000 piso mula kay Luciano. Kasama ang maikling text. Pasensya na, may importanteng meeting ako sa kumpanya ngayon. Hindi ako makakauwi. Happy birthday sa bata. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono. Ang 2,000 piso na iyon ay parang patak ng tubig sa natuyong lupa. Isang formalidad lamang upang sabihing ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang ama. Gabi na nang makatulog si Amara. Bago ako humiga, binuksan ko ang aking Facebook account upang tingnan ang mga larawan ng kaarawan ng aking anak. Ngunit sa itaas ng aking newsfeed, lumabas ang isang bagong post mula sa account ng aking balay. Ang kapatid ni Luciano. Sa larawan, nakasulat ang caption, "Salamat sa masayang gabi ng reunion at salo-salo kasama ang buong pamilya." Nakatayo doon si Doña Lourdes sa gitna ng isang malaking mesa na puno ng masasarap na pagkain. May lechon, may cake, at may mga alak. Nakatayo sa tabi niya si Luciano, nakangiti ng malapad habang hawak ang isang baso ng alak, napapaligiran ng kanyang mga pinsan at kamag-anak. Walang sinumang mukhang may sakit. Walang sinumang mukhang naaapektuhan ng hypertension. At sa gabi ng unang kaarawan ng aming anak, masaya silang nagdiriwang nang wala kami para sa kapayapaan ng pamilya. Iyan ang laging linya ni Luciano sa tuwing nagtatanong ako kung kailan kami magkakasama ulit.
Ngunit noong hapon na iyon, kinailangan kong pumunta sa kanyang opisina sa Quezon City upang kunin ang aking birth certificate at iba pang papeles na naiwan sa kanyang drawer para sa pagpaparehistro ng tulong mula sa barangay. Nang makapasok ako sa maliit niyang opisina, wala si Luciano sa kanyang mesa. Nag-iwan siya ng mensahe sa utility boy na may biniling kagamitan sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang mesa upang hanapin ang aking mga dokumento. Nakabukas ang laptop ni Luciano sa ibabaw ng mesa, nakaligtas sa autolock at nakabukas ang kanyang messaging app. Hindi ko intensyong makiusisa, ngunit ang unang pangalan na lumabas sa itaas ng kanyang mga pag-uusap ay ang pangalan ng kanyang ina, Doña Lourdes. Tila may mabigat na kamay na humawak sa aking leeg nang basahin ko ang mga mensaheng ipinadala 3 araw bago ako itapon palabas ng kanilang bahay noong nakaraang taon. Luciano, palayasin mo na yang babaeng yan, isinulat ni Doña Lourdes sa mensahe. Masyadong maraming reklamo sa buhay. Ginagawa niyang dahilan ang pagiging pagod para hindi ako pagsilbihan. Sabi ko sa iyo, hindi mo dapat pinakasalan ng walang kwentang tulad niya. Pauwiin mo sa pamilya niyang mahirap para malaman niya ang lugar niya. At ang sagot ni Luciano ang tuluyang pumatay sa natitirang respeto ko sa kanya. Opo, inay. Gagawan ko ng paraan. Sasabihin ko sa kanya na umuwi muna sa kanila ng ilang linggo para tumahimik ang bahay. Hayaan mo, kapag nasa kanila na siya, hindi ko muna siya babalikan para matuto siyang sumunod sa atin. Nanginginig ang aking mga tuhod habang binabasa ang bawat salita sa screen. Hindi pala nagkataon lamang ang lahat. Hindi pala totoong kailangan lang ng katahimikan dahil sa sigaw ng sanggol. Plano pala iyon, isang malamig at calculated na hakbang upang sirain ang aking pagkatao at itapon ako na parang basahan kapag wala na silang pakinabang sa akin. Narinig ko ang yabag ng mga sapatos sa labas ng pinto. Pumasok si Luciano na may hawak na baso ng kape. Nang makita niyang nakatayo ako sa harap ng kanyang laptop at nanginginig ang aking buong katawan, mabilis niyang ibinaba ang kape at lumapit sa akin. Karina, anong ginagawa mo rito? Bakit mo binabasa ang mga personal kong mensahe? Galit niyang asik habang mabilis na isinarado ang laptop. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Ang mga matang dating puno ng pagmamahal ay wala nang natitirang kahit anong init. 3 taon, Luciano. Mahina ngunit malinaw kong sabi, habang pilit kong pinipigilan ang paginig ng aking boses. 3 taon kong pinaniwalaan na mahal mo ako. Pinaniwalaan ko na biktima ka lang din ng sitwasyon. Pero ikaw pala, ikaw mismo ang nagplano na itapon kami ng anak mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, depensa agad ni Luciano habang sumisigaw. Ginawa ko lang yon para sa kapayapaan ng pamilya natin. Masyado kang emosyonal. Masyado kang maraming hinihingi. Bakit hindi mo matanggap na ginawa ko yon para hindi mag-away ang inay at ikaw? Bakit napakamakasarili mo? Ako pa ang makasarili. Napatawa ako ng bahagya. Isang tawa na puno ng pait at matinding sakit. Pinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko, ang pera ko, ang dignidad ko. At ang ibinalik mo sa akin ay ang pakikipagsabwatan sa ina mo para tapakan ako. Umuwi ka na, Karina, malamig na sabi ni Luciano habang itinuturo ang pinto. Mag-usap tayo kapag natuto ka ng mag-isip, ng matino at kapag marunong ka ng gumalang sa pamilya ko. Hindi ako umiyak sa harap niya. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng opisinang iyon, habang ang mga salitang para matuto siyang sumunod sa atin ay paulit-ulit na dumadagundong sa aking tainga. Nakaluhod ako sa gilid ng aking kama, habang umiiyak ng walang boses. Sa dilim ng aming maliit na kwarto, pinagmamasdan ko ang aking anak na si Amara na mahimbing na natutulog. Hawak ko ang aking 2 kamay sa aking mukha. Pilit na pinipigilan ang bawat hikbi upang hindi magising ang bata. Sa loob ng 3 taon, umasa ako, nagpakababa ako. Nagtiis ako sa paniniwalang kung magiging mabuti akong asawa at menora, babalikan at igagalang din ako ng pamilyang iyon. Ngunit ang bawat patak ng luha ko sa gabing ito ay paalala lamang ng aking kabubuhan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Tatay Ernesto na may hawak na maliit na lampara. Inilapag niya iyon sa mesa at dahan-dahang lumapit sa akin. Lumuhod siya sa aking tabi at inilagay ang kanyang magaspang na palad sa aking balikat. Anak,
Sapat na ang 3 taon, mahinang sabi ni Tatay Ernesto. Habang nakatingin sa akin, nang may matinding awa at pagmamahal. Ang pamilya, hindi ka dapat pinipilit na magpakalimos para lang mahalin. Ang totoong pamilya, hindi ka hahayaang gumapang sa lupa para lang makakuha ng respeto. Tay, wala na po akong natira sa sarili ko, bulong ko, habang patuloy na pumapatak ang aking mga luha. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, ang pera ko, ang panahon ko, ang dignidad ko. Wala na po akong natira para kay Amara. Isang maikling ngiti ang lumabas sa mga labi ng aking ama. Nandito pa ang buhay mo, Karina. Nandito pa ang utak mo at ang lakas mo. At higit sa lahat, nandito kami ng nanay mo. Hindi kita pinalaki para maging tapakan ng ibang tao. Kinaumagahan, gumising ako na may bagong desisyon sa aking puso. Hindi na ako muling titingin sa pinto para maghintay kay Luciano. Maghahanap ako ng trabaho. Naisip kong mag-aral ng mga simpleng skills sa internet tulad ng graphic design at social media content creation gamit ang mga libreng tutorial sa YouTube. Ngunit may isang malaking balakid. Kailangan ko ng laptop. Nakatayo ako sa sala habang kinakalkula ang natitirang barya sa aking pitaka. May nakita akong second-hand na laptop sa online marketplace na nagkakahalagang 10,000 piso. Ngunit kahit ang halagang iyon ay hindi ko kayang bayaran. Pumasok si Tatay Ernesto mula sa labas. May hawak siyang isang kulay brown na kahon at inilapag iyon sa aking harapan. Nang buksan ko ang kahon, laking gulat ko nang makita ang isang second-hand na laptop, maayos at gumagana pa. Tay, saan po galing ito? Gulat kong tanong habang nakatingin sa kanya. Ngumiti lang si Tatay Ernesto at kumamot sa kanyang ulo. Nakiusap ako sa kumpare ko sa kabilang kalsada. Ibenta niya sa akin ng mura. Ngunit habang abala si tatay sa pag-aayos ng mga gamit sa mesa, napatingin ako sa kanyang kaliwang pulso. Ang lumang kulay gintong relo, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng aking lolo. Ang relong hinding-hindi niya itinanggal sa kanyang kamay sa loob ng 40 taon, ay wala na doon. Ang natira na lamang ay ang puting marka sa kanyang balat kung saan ito dating nakakabit. Napatigil ako. Nanginginig ang aking boses habang nakatitig sa kanyang pulso. Tay, ang relo mo. Isinangla mo ba ang relo mo para lang mabili ito? Lumingon si Tatay Ernesto sa akin. Hindi siya sumagot agad. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ang aking 2 kamay. Ang relo, palamuti lang yan sa kamay ng matanda, Karina, mahinang sabi ni Tatay Ernesto. Ang kinabukasan mo at ng apo ko, yan ang tunay na may halaga. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat ng gusto mo sa buhay. Pero habang may hininga ako, hinding-hindi ko hahayaang manatili kang nakaluhod. Napayakap ako nang mahigpit kay Tatay Ernesto at buong lakas na umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon luha ng kawalan ng pag-asa. Iyon ay luha ng isang babaeng na-realize na may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang anumang kapalit. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop sa ibabaw ng aming lumang mesang kahoy. Habang natutulog si Amara sa aking tabi, sinimulan kong panoorin ang aking unang video lesson sa graphic design. Tinitigan ko ang screen at pabulong kong sinabi sa aking sarili. Para sa iyo ito, Amara. Para sa iyo ito, tatay. Alauna na ng madaling araw. Sa maliit na mesa sa sulok ng aming kwarto, ang tanging liwanag lamang ay ang nagmumula sa screen ng aking second-hand na laptop. Masakit na ang aking mga mata sa matagal na pagtitig at ramdam ko ang matinding antok sa aking buong katawan. Ngunit tuwing titingin ako sa tabi ko kung saan mahimbing na natutulog si Amara, biglang nawawala ang aking pagod. Araw-araw, pagkatapos kong mag-alaga kay Amara, magluto at maglinis ng bahay, ginugugol ko ang aking mga gabi sa pag-aaral. Natuto akong gumawa ng mga poster, logo, at social media banners para sa mga maliliit na negosyo. Hindi naging madali ang mga unang buwan. Maraming beses na tinanggihan ang aking mga gawa. May mga kliyenteng nagpabaguhit ng disenyo ng paulit-ulit, ngunit hindi naman nagbayad sa huli. May mga gabing gusto ko nang sumuko at umiyak sa matinding pagod. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang bakanting pulso ng aking ama, pilit kong ibinabangon ang aking sarili. Hanggang sa dumating ang aking unang bayad na proyekto. Isang may-ari ng maliit na bakery sa aming barangay ang nakiusap na gawan ko sila ng bagong menu
at promotional na poster para sa kanilang Facebook page. Nang matapos ko ang disenyo at ibigay sa kanya, tuwang-tuwa ang may-ari. Kumuha siya ng 2,000 piso mula sa kanyang cash register at inabot iyon sa aking mga kamay. Salamat ng marami, Karina. Napakaganda ng gawa mo, nakangiting sabi ng may-ari. Hawak-hawak ko ang 2,000 piso habang naglalakad pa uwi sa aming bahay. Hindi iyon malaking halaga para sa ibang tao, ngunit para sa akin, iyon ang pinakamahalagang pera sa buong buhay ko. Iyon ang unang perang kinita ko mula sa sarili kong pagsisikap at talento. Walang hingi, walang pagmamakaawa, at walang tapak sa aking dignidad. Diretso ako sa pamilihan upang bumili ng 2 lata ng pinakamasarap na gatas para kay Amara at ng paboritong pagkain ng aking mga magulang. Habang naghahanda ako ng hapunan sa kusina, biglang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Luciano ang lumabas sa screen. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag at inilagay ang telepono sa aking tainga. Karina, mabilis na sabi ni Luciano mula sa kabilang linya. Walang kumusta o pagtatanong tungkol sa anak. Tumawag ako para sabihin na hindi muna ako makakapagpadala ng 3,000 piso ngayong buwan. May malaking kailangan bayaran sa negosyo at humihingi rin ang inay ng pambili ng kanyang bagong gamot. Magtiis ka muna dyan. Kung noong nakaraang taon ito nangyari, tiyak na maiiyak ako sa takot at magmamakaawa sa kanya na mag-iwan kahit kaunti para sa gatas ng aming anak. Ngunit ngayon, habang hawak ko ang natitirang pera mula sa aking sariling kita sa aking bulsa, tinitigan ko lamang ang pader ng may malamig na katahimikan. Sige Luciano, mahinang sabi ko. Walang anumang bakas ng galit o takot sa aking boses. Huwag ka nang mag-alala sa amin. Natahimik si Luciano sa kabilang linya. Tila nagulat siya sa aking naging tugon. Ano? Hindi ka man lang ba magagalit? Paano ang gatas ni Amara? Kaya kong pakainin at alagaan ang anak ko, Luciano, malamig kong sagot. Hindi mo na kailangang magpadala ng pera kung ayaw mo. Bago pa man siya makapagsalita ulit o makapagbigay ng panibagong dahilan, pinindot ko ang pulang button sa screen at mabilis na ibinaba ang tawag. Tinitigan ko ang aking telepono habang tahimik na tumitibok ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, pumasok sa aking isip ang isang malinaw na katotohanan. Hindi ko na kailangan si Luciano para mabuhay. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating babaeng walang ibang alam kundi ang maghintay at umiyak sa gilid ng bintana ay wala na. Sa pamamagitan ng puyat, sipag at tuloy-tuloy na pag-aaral, unti-unting lumago ang aking maliit na negosyo. Mula sa pagiging simpleng freelancer na gumagawa ng mga poster sa barangay, nakakuha ako ng mga permanenteng kliyente. Nakatayo na ako ngayon bilang lead ng isang maliit na creative team na binubuo ng 3 mahuhusay na kabataan. May sarili na kaming maliit na studio sa Quezon City at nakakakuha na kami ng mga kontrata mula sa malalaking lokal na kumpanya. Hindi na ako humihingi ng pera kahit kanino. May sarili na akong bank account, sapat na ipon, at kakayahang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng aking pamilya. Mama, tingnan mo ang malaking isda. Napakagandang pakinggan ng tawa ng aking anak na si Amara habang tumatakbo siya sa puting buhangin ng dalampasigan sa Boracay. 3 taong gulang na siya ngayon, isang napakatalino, masayahin at malusog na bata. Pinagmasdan ko siya habang nakasuot ng maliit na dilaw na damit, kasama sina Tatay Ernesto at Nanay Elena na nakaupo sa ilalim ng puno ng niyog. Nakangiti habang pinanunood ang kanilang apo. Ito ang unang beses na nakapagbakasyon ang aming pamilya sa isang sikat na pasyalan. Lahat ng gastusin, mula sa eroplano, hotel, hanggang sa pagkain, ay nanggaling sa sarili kong pawis at kita. Habang nakatayo ako sa dalampasigan, pinagmamasdan ang asul na dagat at ang hanging umihip sa aking buhok. Naramdaman ko ang matinding kapayapaan sa aking dibdib. Wala na ang takot, wala na ang pakiramdam na ako ay walang kwenta. Nang gabing iyon sa hotel, bago matulog si Amara, kumuha ako ng ilang larawan naming mag-ina habang nakangiti at nakaakbay sa isa't isa, kasama ang magandang sunset sa likod namin. Inilagay ko iyon sa aking opisyal na Facebook page, kasama ang isang maikling post tungkol sa tagumpay ng aming pinakabagong campaign,
para sa isang kilalang chain ng mga restaurant. Sa parehong oras sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Luciano sa kanyang opisina. Abala siya sa pag-scroll sa kanyang social media nang biglang lumabas sa kanyang screen ang isang pinopromote na post mula sa isang kilalang marketing group. Sa itaas ng post, nakasulat ang pangalan ng founder at creative director ng campaign, Karina Santos. Napatigil si Luciano, tinitigan niyang mabuti ang larawan sa screen. Doon, nakita niya si Karina, hindi na ang babaeng mataba ang mata sa kaiiyak. Hindi na ang babaeng nakayuko at mukhang pagod na pagod sa dumi ng kusina. Ang nakatayo sa larawan ay isang napakagandang babae. May kumpiyansa sa sarili, nakasuot ng eleganteng damit, at nakangiti ng buong ningning habang tumatanggap ng parangal sa isang business forum. At sa kasunod na larawan, nakita niya si Amara, ang kanyang anak na huling nakita noong sanggol pa lamang, ngayon ay malaking bata na. Nakatawa ng malakas habang nakayakap sa leeg ng kanyang ina sa tabing dagat ng Boracay. Napahigpit ang hawak ni Luciano sa kanyang telepono. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib at naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, dumaan sa kanyang isip ang isang katotohanang nakakapaso. Lumaki ang kanyang anak nang wala siya, at ang babaeng itinapon niya ay masayang-masaya at matagumpay na nang wala siya sa kanyang buhay. Nalaman ko kalaunan na noong gabing iyon, habang masaya kaming kumakain ng hapunan ni na Amara at ng aking mga magulang sa Boracay, hindi na nakatulog si Luciano. Nakatitig lamang siya sa screen ng kanyang laptop sa kanyang malamig na kwarto. Isa-isa niyang pinagmasdan ang mga larawan sa aking profile. Sa bawat pag-click ng kanyang mouse, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Naroon ang mga larawan kung saan kasama ko ang mga kilalang negosyante, ang mga parangal na natanggap ng aking creative agency, at higit sa lahat, ang mga litrato ni Amara. Binuksan ni Luciano ang kanyang lumang phone logs at messaging app upang maghanap ng anumang alaala. Ngunit nang tignan niya ang aming huling mga pag-uusap, 3 taon na ang nakararaan, halos gumuho ang kanyang mundo sa sariling kahihiyan. Wala man lang kahit isang mensahe mula sa kanya na nagtatanong kung ano ang paboritong pagkain ni Amara. Wala man lang tanong kung marunong na ba siyang maglakad, kung ano ang unang salitang nabanggit ng bata, o kung kumusta ang kalusugan ng kanyang anak. Ang tanging nakasulat sa kanyang mga lumang mensahe ay ang mga dahilan kung bakit hindi siya makakapagpadala ng 3,000 piso at ang mga reklamo tungkol sa kanyang ina. Inisip niya na sa paglipas ng panahon, kusa akong babalik sa kanya nang nakaluhod dahil sa kahirapan. Ngunit ngayon, na-realize niya na ang 3,000 piso na ipinagkakait niya noon ay barya na lamang sa mga kinikita ko araw-araw. Lumabas si Luciano sa kanyang kwarto at pumunta sa sala. Doon ay nakaupo si Doña Lourdes habang nanonood ng telebisyon. "Luciano, bakit gising ka pa?" Reklamo ng kanyang ina habang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Ang bagal na naman kumilos ng kasambahay natin. Ang alat ng nilutong ulam. Bakit hindi ka maghanap ng panibagong katulong na katulad ng dati mong asawa na mabilis magsilbi?" Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi sumagot si Luciano. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang boses na dating kinatatakutan, at sinusunod niya ng walang alinlangan ay biglang naging napakasakit sa kanyang tainga. Na-realize ni Luciano na sa kagustuhan niyang maging mabuting anak sa isang taong hindi marunong makontento, itinapon niya ang tanging mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bahay ng kanyang ina, na dating itinuturing niyang tahanan, ay naging isang napakasikip at nakakapagsumpa na kulungan. Wala na doon ang init ng masarap na lutong bahay. Wala na doon ang tawanan at ang malambing na pag-aalaga na dating ibinibigay ko bawat umaga. "Luciano, kinakausap kita," galit na sigaw ni Doña Lourdes. "Sobra na, inay," mahinang sabi ni Luciano habang nanginginig ang kanyang boses. "Sobra na ang ginawa natin sa kanila." Tumalikod si Luciano nang hindi na hinintay ang susunod na sasabihin ng kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng bahay. Nagmaneho siya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Huminto siya sa isang flower shop na bukas ng 24 oras at bumili ng isang malaking buke ng mga pulang rosas,
ang mga bulaklak na dating ibinibigay niya sa akin noong nanliligaw pa lamang siya. Inilagay niya ang mamahaling bouquet ng rosas sa bakanting upuan sa kanyang tabi sa kotse. Tinitigan niya iyon habang hawak ng mahigpit ang manibela, habang ang kanyang mga mata ay pinalalabo ng luha ng labis na pagsisisi. Pinaandar niya ang kotse at mabilis na nagmaneho, patungo sa lumang kalsada sa Quezon City, patungo sa bahay ng aking mga magulang, na hindi niya tinapakan sa loob ng 3 taon. Nakatayo si Luciano sa tapat ng aming gate habang hawak ang malaking bouquet ng mga pulang rosas at isang bag ng mga mamahaling laruan. Katatapos pa lamang ng aming bakasyon mula sa Boracay, at iyon ang unang umaga na pumasok ako sa aming maliit na opisina sa bahay. Nang marinig ko ang tawag ng aking ama mula sa sala, dahan-dahan akong lumabas. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Luciano sa dulo ng bakod, napahinto siya. Nakita kong nanginig ang kanyang bibig at mabilis na namula ang kanyang mga mata. Karina, mahinang bulong niya, tila hindi makapaniwala na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay ang dating asawang itinapon niya 3 taon na ang nakararaan. Karina, patawarin mo ako. Lumabas ako sa gate at tumayo sa kanyang tapat. Walang sigaw, walang luha sa aking mga mata. Walang galit na nakatatak sa aking mukha. Tinitigan ko lamang siya ng may malamig at kalmadong tingin. Isang tingin na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang matinding mura. Lumapit si Luciano at pilit na inabot sa akin ang mga bulaklak. Karina, pakiusap. Pakinggan mo ako. Na-realize ko na ang lahat ng mali ko. Napakasama kong tao. Hinalo ko ang sarili ko sa ingay ng inay at nalimutan ko ang tungkulin ko sa inyo ni Amara. Araw-araw akong pinapatay ng pagsisisi. Lumabas din si Amara mula sa pinto habang hawak ang kamay ni Tatay Ernesto. Nang makita ni Luciano ang bata, agad siyang lumuhod sa lupa at inabot ang bag ng laruan. Amara, anak, ako ito, ang papa mo, lumuluhang sabi ni Luciano habang nanginginig ang mga kamay. Ngunit mabilis na pumasok si Amara sa likod ng binti ng aking ama, mahigpit na yumakap sa salawal ni Tatay Ernesto, at takot na tumingin sa lalaking hindi man lang niya kilala ang mukha. Sino po siya, Tay? Takot na tanong ni Amara. Ang 2 salitang iyon mula sa sariling anak ay parang patalim na sumaksak sa dibdib ni Luciano. Napayuko siya sa lupa at umiyak ng malakas. Tumingin ako kay Luciano at dahan-dahang nagsalita. Luciano, ibaba mo yung mga bulaklak at laruan. Tumingala siya sa akin, may kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Karina, babawi ako, isasama ko na kayo pa uwi. Magtatayo tayo ng panibagong buhay. Gagawin ko ang lahat. Babalik? Napatawa ako ng bahagya. Isang malamig na tawa na walang anumang init. Gusto mo kaming bumalik dahil mahal mo kami? O gusto mo kaming bumalik dahil na-realize mo na masaya at matagumpay kami kahit wala ka sa buhay namin? Natahimik si Luciano. Hindi siya makasagot. 3 taon kang hindi nagparamdam, Luciano, patuloy ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. 3 taon mong pinanood ang anak mo na lumaki sa tulong ng ibang tao. At ngayon, kapag ayos na ang lahat, isasara mo lang ang nakaraan gamit ang isang bouquet ng rosas. Kumuha ako ng isang pirasong papel mula sa aking bag. Isang papel na matagal ko nang inihanda para sa araw na maglalakas loob siyang lumapit muli. At inilagay iyon sa ibabaw ng kanyang mga laruan. Kung gusto mong maging bahagi man lang ng buhay ng anak mo, hindi ganyan ang paraan, malamig kong sabi. Basahin mo yan. Hindi ako magiging asawa mo ulit dahil lang sa nagmakaawa ka ngayon. Pinagmasdan ni Luciano ang papel na inabot ko sa kanya sa gitna ng kanyang pagluha. Sa itaas ng papel, nakasulat ang 6 na malinaw at mahigpit na mga alituntunin. Hindi iyon humihingi ng pera. Hindi rin iyon humihingi ng mga mamahaling regalo. Ang nakasulat doon ay mga batas para sa kanyang pananagutan. Direct responsibilidad kay Amara nang hindi dumidepende sa akin, pagrespeto sa aking trabaho at kasarinlan, pagpapatunay na kaya niyang protektahan ang kanyang sariling pamilya mula sa pangingialam ng kanyang ina, at pagdalo sa marriage counseling kung nais niyang pag-usapan ang aming hinaharap. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Noong hapon ding iyon, binalitaan ako ng aming kasambahay na may isang kulay itim na kotse ang huminto sa tapat ng aming studio sa Quezon City. Pumasok si Doña Lourdes sa aming tanggapan
na may kasamang 2 kamag-anak. Nakataas ang kanyang baba, galit ang kanyang mga mata, at pabalagbag na inihagis ang kanyang bag sa ibabaw ng aking reception desk. "Karina!" sigaw ni Doña Lourdes habang nakaturo ang kanyang daliri sa akin sa harap ng aking mga empleyado. "Nabalitaan ko ang kataksilang ginagawa mo sa anak ko. Nagkaroon ka lang ng konting pera at negosyo. Nagiging matigas na ang ulo mo. Bakit mo pinapahirapan si Luciano? Bakit mo siya pinapaluhod sa lupa? Ang kapal ng mukha mong magbigay ng mga kondisyon sa asawa mo." Natahimik ang buong studio. Tumingin ang aking mga kawani sa akin ng may pag-aalala. Kung noong araw ito nangyari, tiyak na mamumutla ako sa takot, mangangatog ang aking mga tuhod, at iiyak sa isang sulok habang nagmamakaawang patawarin. Ngunit dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking blazer, huminga ng malalim, at humarap sa kanya nang may ngiti sa aking mga labi. "Magandang hapon po, Inay Lourdes," malumanay kong sabi habang itinuturo ang sofa sa receiving area. "Pumwesto muna kayo at uminom ng tubig. Hindi po kailangang magsisigaw sa lugar ng aking trabaho." "Huwag mo akong mainay-inay dyan," galit na asik ni Doña Lourdes, lalong pinalakas ang kanyang boses. "Akala mo ba kung sino ka na? Menora ka lang. Ang tungkulin mo ay magpasakop sa asawa mo at sumunod sa pamilya namin. Hindi mo dapat ginagawang utusan si Luciano." Napanatili ko ang aking composure. Tinitigan ko siya sa kanyang mga mata nang walang kaunting takot. "Ilang taon ninyo akong itinuring na utusan sa bahay ninyo, Inay," mahinang sabi ko. Ngunit bawat salita ay may bigat at linaw na narinig ng lahat. Ngunit ang Karina na pwedeng tapak-tapakan at idikta ang buhay ay matagal niyo nang itinapon noong gabing pinalayas niyo ako kasama ang 3 araw na sanggol. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang ina ni Amara. At higit sa lahat, ako ay si Karina, isang babaeng may sariling dignidad at kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa parehong sandali, mabilis na pumasok si Luciano sa pinto ng studio. Habang hinihingal, agad siyang humalang sa pagitan namin ng kanyang ina. "Inay, umalis na tayo rito," galit na pakiusap ni Luciano habang hinahawakan ng braso ng kanyang ina. "Ano ba ang ginagawa mo rito? Bakit mo pinapahiya ang sarili mo at ang pamilya natin?" "Luciano, ipinagtatanggol mo pa ang babaeng ito?" gulat na sigaw ni Doña Lourdes. "Tingnan mo kung paano siya makipag-usap sa akin. Wala siyang respeto." Lumingon si Luciano sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretso kay Doña Lourdes at nagsalita ng may matinding pinalidad. "Inay, kung ayaw mong respetuhin si Karina bilang tao at bilang ina ng anak ko, pakiusap, umuwi ka na," malamig na sabi ni Luciano. "Kapag patuloy mong ginawa ito, hindi lang si Karina ang mawawala sa akin, pati ako, tuluyan ng lalayo sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Doña Lourdes. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula sa anak na dating hawak niya sa leeg. Nanginginig ang kanyang labi sa galit at kahihiyan bago mabilis na tumalikod at naglakad palabas ng studio, kasama ang kanyang mga kasama. Ito ang unang beses na nakita kong tumayo si Luciano laban sa kanyang ina. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya, alam kong malayo pa ang kailangan niyang lakbayin upang maibalik ang nawalang tiwala. Naging tahimik ang mga sumunod na buwan, ngunit hindi iyon naging madali para kay Luciano. Pinatunayan niya na ang kanyang mga salita ay may kalakip na totoong gawa. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho sa kumpanya, pumupunta siya sa labas ng aming bahay sa Quezon City. Hindi siya pumasok ng walang pahintulot. Naghihintay lamang siya sa gilid ng kalsada upang makita si Amara. Noong una, nagtatago si Amara sa likod ng aking saya, tuwing makikita ang kanyang mukha. Takot ang aking anak sa lalaking itinuturing niyang isang estranghero. Hindi ko pinilit si Amara na yakapin o tawaging papa si Luciano. Pinaloko si Luciano ng malinaw. Hindi mo pwedeng bawiin ang 3 taong kawalan sa pamamagitan ng pagpilit sa bata. Ang pagmamahal ng anak ay hindi ibinibigay dahil sa dugo. Ito ay pinaghihirapan araw-araw. Tinanggap ni Luciano ang katotohanan iyon nang bukas ang puso. Nagsimula siya sa maliliit na bagay. Natuto siyang maghintay sa labas ng eskwelahan ni Amara tuwing hapon. Siya ang nagdadala ng maliit na bag ng bata. Pinag-aralan niya kung paano itali ang buhok ni Amara tuwing naggugulo ito sa paglalaro.
Inalam niya ang paboritong kulay, paboritong pagkain, at mga kwentong gustong pinapakinggan ng aming anak bago matulog. May mga araw na maulan at malamig, ngunit nakatayo pa rin si Luciano sa tapat ng gate na may hawak na payong. Naghihintay lamang na maabot ang paboritong merienda ni Amara. Isang Sabado ng hapon sa parke, habang nagtatakbo si Amara chasing butterflies sa damuhan, bigla siyang natapilok at nadapa. Sumugod ang sakit sa kanyang maliit na tuhod at nagsimulang umiyak ang bata. Agad na tumakbo si Luciano mula sa bench. Lumuhod siya sa basang damuhan, pinalibutan ng 2 kamay ang nanginginig na balikat ng bata, at dahan-dahang inangat si Amara sa kanyang mga bisig. "Sige na, anak, nandito si Papa. Ligtas ka?" Malambing at umiiyak na bulong ni Luciano habang hinahagkan ang noo ng bata. Tumingin si Amara sa mukha ni Luciano. Nakita ng bata ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang ama. Mga luhang puno ng takot at matinding pagmamahal. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, hindi tumakbo si Amara. Dahan-dahang inilagay ng aking anak ang kanyang maliliit na kamay sa leeg ni Luciano at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama. "Papa, masakit po," bulong ni Amara. Nang marinig ni Luciano ang salitang Papa mula sa bibig ng aming anak, napayuko siya sa damuhan at umiyak ng walang pait. Iyon ang sandaling naintindihan niya na ang tunay na pagiging ama ay hindi nasusukat sa pera o sa pangalan sa birth certificate, kundi sa oras, sakripisyo at patuloy na pagiging naroroon sa bawat sandali ng buhay ng bata. Nang gabing iyon, pagkapasok ni Amara sa kanyang kwarto upang matulog, lumapit si Luciano sa akin habang nakatayo ako sa sala. Hindi siya humingi ng halik. Hindi siya nagmakaawa na magtabi kami sa kama. Sa halip, kumuha siya ng isang susi mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay iyon sa ibabaw ng aming mesang kahoy. "Karina," mahinang sabi ni Luciano habang nakatitig sa akin ng may buong paggalang. "Kumuha ako ng apartment para sa atin, malayo sa bahay ng inay. May sariling kwarto si Amara at may malaking espasyo para sa studio mo. Hindi ko hihilingin na bumalik ka sa lumang bahay natin. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong magsimula tayo sa isang bagong tahanan kung saan ikaw ang reyna at walang sino mang makakapagtapon sa iyo ulit." Tinitigan ko ang susi sa mesa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking galit at ang pagpasok ng isang bagong pag-asa sa aking puso. Nakatitig ako sa susing kulay pilak na nakapatong sa mesa. Tumingin ako sa labas ng bintana habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi. Naalala ko ang gabing pinalayas ako, ang lamig ng kalsada, ang sakit ng aking sariwang tahi sa tiyan, at ang kawalan ng pag-asa na halos pumatay sa akin. 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat alaala ay nakatatak pa rin sa aking puso. "Karina," mahinang salita ni Luciano habang nakatayo sa aking tabi. May sapat na distansya upang ipakitang iginagalang niya ang aking espasyo. "Hindi ko inaasahan na makakalimutan mo ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Alam kong hindi nabubura ng ilang buwang pagsisisi ang 3 taong kapabayaan, pero gusto kong malaman mo na hindi na ako ang lalaking walang lakas ng loob na nakita mo noon." Humarap ako sa kanya. Walang luha sa aking mga mata. Walang panginginig sa aking boses. "Luciano," malumanay kong sabi. "Noong gabing itinapon mo kami ni Amara, akala ko katapusan na ng buhay ko. Pinaniwalaan ko na wala akong kwenta kung wala ka sa tabi ko. Nagmakaawa ako sa puso ko na sana balikan mo kami para lang maramdaman kong may halaga ako." Huminto ako at tinitigan siya nang dumiretso sa kanyang mga mata. "Ngunit sa 3 taon na wala ka, natutunan kong buuin ang sarili ko. Narealize ko na ang dignidad ng isang babae ay hindi nanggagaling sa pagiging katanggap-tanggap sa pamilya ng kanyang asawa. Nanggagaling iyon sa sarili niyang kakayahang tumayo, magmahal, at maging matapang para sa kanyang pamilya." Bumuntong hininga si Luciano at nanginginig ang kanyang mga labi habang nakikinig. "Gusto kong linawin sa iyo ito," patuloy ko. "Kung tatanggapin ko ang susing ito at susubukan nating magsimula muli sa apartment na iyon, hindi ako babalik dahil kailangan kita para mabuhay. Hindi rin ako babalik dahil takot akong maging mag-isa. Babalik ako dahil pinipili kong bigyan ng pagkakataon ang anak natin na magkaroon ng buong pamilya sa ilalim ng mga bagong alituntunin."
Dahan-dahan kong kinuha ang susi mula sa mesa at hinawakan iyon ng mahigpit sa aking palad. Hindi tayo babalik sa lumang kasal natin, Luciano, wika ko nang may buong paninindigan. Ang lumang kasal na iyon, kung saan ako ay nagpapakasakit at ikaw ay nagtatago sa likod ng ina mo, ay matagal nang namatay at nabubulok. Ang itatayo natin ngayon ay isang bagong relasyon, batay sa pantay na respeto, malinaw na hangganan, at tapat na responsibilidad. Lumuhod si Luciano sa aking harapan. Hinawakan niya ang aking dalawang kamay at ipinatong ang kanyang noo sa aking mga daliri. Umiyak siya ng tahimik, mga luhang puno ng matinding pasasalamat at malalim na respeto sa babaeng hindi na niya kailanman magagawang apak-apakan ulit. Salamat, Karina, bulong ni Luciano habang nanginginig ang kanyang balikat. Pangako, hinding-hindi ko na muling hahayaang malagay sa panganib ang dignidad mo at ang kaligayahan ng pamilya natin. Kinabukasan, sinimulan naming ilipat ang aming mga gamit sa bagong apartment. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Luciano na kumikilos nang may sariling pagpapasya. Walang tawag mula sa kanyang ina, walang takot sa pangingialam ng iba. At sa tabi ng aming bagong pintuan, nakatayo ako habang nakangiti. Handang humarap sa bukas nang hindi na kailanman nawawala ang aking sarili. Isang maaliwalas na umaga ng linggo sa aming bagong apartment. Pumapasok ang sikat ng araw sa malaking bintana ng aming sala. Nagbibigay ng liwanag at init sa bawat sulok ng aming maliit na tahanan. Nakatayo ako sa malinis na kusina habang nagtitimpla ng mainit na kape. Sa kabilang kwarto, maririnig ang tawanan ni Amara habang nakikipaglaro siya sa kanyang mga tupa at laruan. Papa, tingnan mo, mas mabilis ang kotse ko kaysa sayo. Sigaw ng masayang boses ni Amara. Ganun ba? O sige, habulin mo ako. Sagot naman ni Luciano na may kasamang malakas na tawa. Lumabas ako sa kusina habang hawak ang aking tasa ng kape. Pinagmasdan ko sila mula sa pinto. Nakaluhod si Luciano sa sahig, nakasuot ng simpleng pambahay na damit, at walang alinlangan sa pagtulong at pakikipaglaro sa aming anak. Si Amara naman ay nakatatawa ng malakas habang nakayakap sa leeg ng kanyang ama. Walang Doña Lourdes na nagmamasid at nagrereklamo. Walang taong nagsasabi sa akin na hindi ako marunong mag-alaga ng bata. Walang takot na baka bigla kaming itapon sa kalsada pagdating ng gabi. Dahan-dahang lumapit si Luciano sa kusina habang karga-karga si Amara. Inilapag niya ang bata sa maliit na upuan sa mesang kainan at dahan-dahang kinuha ang apron na nakasabit sa aking balikat. Ako na ang magpapatuloy sa pagluluto ng almusal, Karina. Malambing na sabi ni Luciano habang nakangiti sa akin. Magpahinga ka muna dyan at inumin mo ang kape mo. Tinitigan ko si Luciano. Ang lalaking nakatayo sa aking harapan ngayon ay hindi na ang taong walang lakas ng loob na nagtago sa likod ng kanyang ina. 3 taon na ang nakararaan. Siya ay naging isang responsableng ama at asawa na marunong humawak ng responsibilidad at marunong gumalang sa aking mga hangganan. Naupo ako sa tabi ni Amara. Hinawakan ko ang maliit na kamay ng aking anak habang pinagmamasdan namin si Luciano na abala sa pagpapakulo ng sabaw at paghahanda ng aming pagkain. Hindi man naging mabilis at madali ang aming lakbayin, at hindi man ganap na nabubura ang mga sugat ng nakaraan, alam kong nasa tamang daan na kami. Ang aming bagong buhay ay hindi nakatayo sa pagpapakasakit at pagpapait ng loob. Ito ay nakatayo sa sarili kong lakas, sa dignidad na ipinaglaban ko, at sa pagmamahal na hindi na kailanman magiging dahilan upang ako ay lumuhod sa lupa. Nang ilapag ni Luciano ang mga plato sa mesa at umupo sa aming tabi, humawak kami sa mga kamay ng isa't isa bago kumain. Tumingin ako sa labas ng bintana sa bughaw na kalangitan at napangiti ng buong kapayapaan. Sa wakas, nahanap ko na ang totoong tahanan. Ang tahanang hindi ko kailangang isakripisyo ang aking dignidad upang maging karapat-dapat na manatili. Habang pinagmamasdan ko ang 3 plato ng mainit na almusal sa ibabaw ng aming simpleng mesang kainan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Hindi pala ang pagpapatawad sa ibang tao ang nagpapasaya sa atin, kundi ang pagpapatawad sa sarili natin dahil sa matagal nating pagtanggap sa mga bagay
na hindi naman natin karapat-dapat maranasan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito hanggang sa aming huling istasyon. Habang isinusulat ko ang mga huling eksena ng buhay ni Karina, hindi ko maiwasang maalala ang gabing iyon sa ospital. Ang sandali kung kailan ang isang bagong silang na sanggol at ang isang sugatang ina ay itinapon sa dilim ng mismong mga taong dapat ay nagprotekta sa kanila. Marahil, marami sa inyo ang nakaramdam ng matinding galit habang pinakikinggan ang kawalan ng lakas ng loob ni Luciano at ang pangingialam ni Doña Lourdes. At marahil, marami rin sa inyo ang naiyak ng isakripisyo ng kanyang amang si Tatay Ernesto, ang kanyang huling alaala upang mabili lamang ang unang laptop ng kanyang anak. Sa buhay na ito, madalas nating pinaniniwalaan ang maling kaisipan na ang sakripisyo ay kapantay ng pagmamahal. Tinuruan tayo ng lipunan na kapag tayo ay nagtiis, nagpakababa at nagpatawad ng paulit-ulit habang tinatapak-tapakan ang ating pagkatao, iyon daw ang tunay na patunay ng pagiging mabuting asawa o mabuting anak. Ngunit ang kwento ni Karina ay isang mahalagang paalala sa ating lahat. Ang dignidad ay hindi isinasakripisyo para lamang panatilihin ang kapayapaan ng isang tahanan. Tingnan natin ang ginawa ni Karina nang mawala sa kanya ang lahat. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya lumuhod sa pinto ng kanyang biyenan. Sa halip, sinimulan niyang buuin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng maliit na second-hand na laptop. Ang pagkakaroon ng sariling kakayahan, sariling pera, at sariling kakayahang tumayo sa sariling mga paa ang naging tunay niyang sandata. Ito ang aral na dapat nating baunin sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag mo kailanman ibigay ang buong kontrol ng iyong buhay at seguridad sa ibang tao, kahit pa sa iyong asawa. Magtira ka palagi ng lakas, ng karunungan, at ng sarili mong kakayahan upang kapag iniwan ka ng mundong pinagkakatiwalaan mo, kaya mo pa ring pakainin at protektahan ang iyong mga anak. Nang bumalik si Luciano, hindi siya tinanggap ni Karina dahil sa kawalan ng pag-asa. Tinanggap niya ito dahil nakita niyang nagbago ang lalaki sa pamamagitan ng tunay na aksyon, hindi ng mga salita lamang. Marahil ay maiisip ng iba. Tama kaya ang naging desisyon ni Karina na magbigay ng panibagong pagkakataon? O dapat ba ay tuluyan na niyang isinara ang pinto at naglakad palayo ng mag-isa? Kayo, mga mahal kong tagapakinig, kung kayo ang nasa kalagayan ni Karina matapos ang 3 taon ng kapabayaan at kawalan ng respeto, magbibigay pa ba kayo ng pagkakataon sa isang taong nagbago? O pipiliin ninyong magsimula ng tuluyan ng mag-isa? Ibahagi ninyo ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman kung nasaan kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwentong ito, kung anong gawain ang inyong ginagawa habang nakikinig, at kung may kaparehong kwento rin ba kayong pinagdadaanan sa buhay. Dito sa ating channel, nakahanda kaming makinig at maging kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Nawa ay maging payapa ang inyong araw, maging matatag ang inyong puso, at huwag ninyong kakalimutan na kayo ang may hawak ng panulat ng sarili ninyong kwento. Super at ang laptop ng pag-asa. Ang kwento ng isang inang na hahanap ang kanyang dignidad. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong karanasan ng ating mga kababayan para sa lahat ng mga taong patuloy na lumalaban at bumabangon mula sa pagkakadapa. Tandaan, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay muling isinulat at ginawa ng piksyonal na pagbabago upang magbigay ng aral at positibong inspirasyon sa bawat pamilya.